Hello mga ka-cervex! Muli, nagbabalik yung Amazing Comadrona. So, ngayon po is magkakaroon naman tayo ng advices at mga punting paalala para po sa ating mga buntis. So, nandiyan naman po sa ating title. Alam ko nabasa niyo naman. Ano nga ba yung mga dapat nating gawin para hindi tayo mahirapan mga anak? Kung gusto mong malaman yan is manood ka lang hanggang dulo. Pero bago tayo magsimula is paki-follow naman ang ating page ng Amazing Comadrona at ganun din ang aking YouTube channel, Amazing Comadrona. Paki-like at paki-share po ng ating mga video. Paki-heart na rin, heart react. Ganun din sa ating YouTube channel. Ang una po is, kailangan, para hindi kayo mahirapang mga anak, is uminom kayo ng 8 to 12 glasses of water every day. Kahit hindi buntis, alam naman natin na dapat lagi tayong umiinom ng tubig. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, ang init-init. Lalo na pag buntis ka, kasi napakainit po ng pakiramdam. Mainit talaga yung pakiramdam ng isang buntis. Lalo na kung hindi ka umiinom palagi ng tubig. So, recommended at dapat talaga umiinom ka ng 8 to 12 glasses of water every day. Alam naman po natin na napaka-essentials ng water. 70% po ng ating katawan is composed of water. So, ganun na lang ka-importante ng ang tubig sa ating pangangatawan. Lalo na po sa isang buntis kasi hindi lang isa, kundi dalawa ang sinusuplayan niya. Essential po yan para sa development ni baby sa loob. Makakatulong din po yan para magkaroon ng good digestion si mami sa loob. Siyempre, pag kulang ang water, hindi po maganda ang digestion ng pagkain na kinakain ni mami para mapunta kay baby. Ngayon, kapag hindi maganda ang digestion, pwede pong magkaroon ng constipation si mami. So kapag may constipation is, yan po yung nakakahadlang para po sa mabilis na panganganak ni mami. Imagine, ito po yung poops. Ito po yung poop ni mami na matigas at ito naman po yung ulo ni baby na bumababa doon sa vaginal canal ni mami. So kapag matigas ang poop ni mami, hindi po diretso yung ulo ni baby sa pagbaba. Kaya po napaka-importante na umiinom palagi ng tubig si mami para po maiwasan ng constipation at mabilis ka rin po manganak. Pangalawa is kailangan po kumain ng masustansyang pagkain si mami, mga nutritious food like fruits, vegetables, fish, at saka po paminsan-minsan karne. Bakit ko napasasabi na paminsan-minsan karne? Kasi yung protein na nakukuha natin sa karne is nakukuha din naman po natin sa gulay tsaka sa isda. Kasi ganun din kapag lagi kang kumakain ng karne is matagal po kasi din-digest ang karne sa tiyan natin. Lalo na sa mga buntis. So paminsan-minsan lang yung karne. So mag-focus po kayo sa mga green leafy vegetables gaya nitong mga gulay na ito at mga prutas na ito na makakatas at masasabaw. Balanced diet, ika nga. Kailangan ng masustansyang pagkain para healthy si mami at maging malakas. Kailangan ng lakas, lalo na sa inyong panganganak, mami. Alam naman natin na dapat may baon tayong lakas. At kailangan healthy ang ating pangangatawan kasi hindi biro ang panganganak. Yung sakit, yung hirap, yung pagod na daranasin nyo sa panganganak is dapat may lakas kayo. Malakas ang resistensya, malakas ang pangangatawan ni mami para makairi siya ng maayos at mailabas niya ng maayos si baby. Kasi kung mahina ang pangangatawan ni mami, siguradong bibigay ito at baka masisaryan pa si mami kapag mahina ang pangangatawan at hindi malusog. Ganon din si baby. Para din kay baby niyo yan. Kasi sabi ko nga kanina, sabi ko doon sa mga videos ko, na kapag masustansya, at masustansya mga kinakain niyo, mas magiging healthy din si baby sa loob. Pangatlo, iwasan kumain at uminom ng mga matatamis na pagkain at inumin. Gaya ng mga candies, cakes, ano pang mga matatamis. Basta yung may mga matatamis na sobra. At mga inumin ding matatamis, gaya ng soft drinks, mga milk tea. Itong mga pagkain nito is pwede naman occasionally, paminsan-minsan. Pero wag mong laging kinakain at iniinom kasi hindi yan makakabuti sa iyong pangatawan at kay baby. Kasi kapag lagi mong inom-inom at kinakain yung mga pagkain na yan at inumin na yan, magiging prone ka po. Pwede kang maging prone sa gestational diabetes. Diabetes, alam din naman ang diabetes, di ba? At saka, pwede rin kayo magkaroon ng pre-eclampsia or yung tumataas yung blood pressure, which is not normal. So kapag ganyang nag-pre-eclampsia na kayo is refer na namin kayo sa doctor kasi doctor na po ang mag-handle sa inyo. Ganun din kung kayo meron ng gestational diabetes. At dahil nga nakadevelop na kayo ng gestational diabetes, ang malaking epekto niyan para kay baby din. Kasi pwedeng maging macrosomia or big baby si baby sa loob, which is napakahirap po. 3.5 kilograms pataas, yung timbang ni baby is considered macrosomia. So kung doon sa mga malalaking babae, minsan malalaki talaga yung baby nila kasi nagmana sa nanay at sa tatay. Pero kung maliit ka, at payat ka, tapos nagkaroon ka ng ganung baby, baka nag-develop or meron ding matataba. Payat ka dati, tumaba ka, lumaki ka, pwedeng nakaka-develop ng macrosomia. So kapag ganyan po ang inyong baby kalaki, is alam niyo naman, syempre, mahirap po ilabas. Baka kayo mahirapan, matagalan kayong mga anak. At syempre, baka
masisaryan din kayo pag ganyan nangyayari. So, umiwas po tayo sa masyadong matatamis na pagkain at mga inumin. Para sa inyo din yan at para din kay baby. At para hindi ka mahirapang mga anak. So, maliit siya sa loob, si baby, mas maganda, pero masustansya pa rin ang kinakain, syempre. Hindi yung malnourished din or small for gestational age baby. Paglabas ni baby, audit siya ka, magpadedi ka para healthy si baby. At lumaki siya na malusog. Pang-apat, iwasan ang pagpupuyat sa gabi, lalo na pag ikaw ay buntis. Madalas ko pong naririnig doon sa aking mga chine-check up na buntis na hindi po sila nakakatulog ng maayos, hindi po sila makakatulog. Pag nagising sila, hindi na sila nagising sila ng madaling araw, hindi na sila nakakabalik pa ng tulog. So napupuyat. Yun naman pala, yung iba, may mga root cause. Bakit nga? Siyempre, yung iba nagsi-cellphone muna bago matulog, busy-busy magpara sa cellphone sa gabi bago matulog. Yung iba naman, ang nangyayari is natutulog ng mahaba sa umaga. So, magiging routine nyo na rin po kasi yan, mga ka-cervix, na kapag natulog, yung halimbawa isang buntis, natulog siya ng mahaba sa umaga, yung tulog nila dapat sa gabi, na dapat ay maaga silang nakakatulog, na-consume na nila ng maaga. So, mas maganda po is idlip lang. Huwag kayong matutulog ng mahaba sa umaga. Yung pinakang best time para mag-idlip ang isang buntis is from 2 p.m. to 4 p.m. which is maiksi lang, hindi hahabaan. Kasi kapag hinabaan yung tulog nyo, hindi na kayo makakatulog ng maayos sa gabi. Ang recommended na dapat ay habaan ng tulog o duration ng tulog ng isang buntis is from 8 to 10 hours per night. Ngayon, pag lagi ka nagpupuyat, lalo na ikaw buntis, is pwede mangyari sa iyo is manghihina yung katawan mo. Kasi pag laging puyat, bumabagsak po ang immune system ng buntis. So, pwede rin, kakapitan ka ng sakit. Kasi, pag lagi kang puyat, bumababa ang immune system, mas mabilis kang tatamaan ng mga sakit, ubo, sipon, trangkaso. So, malay mo, habang nagle-labor ka, may sakit ka pa. So, dapat matutulog ka ng maaga. At sabihin ko sa'yo, mamimiss mo yung tulog na yan. Lalo na pag lagi ka nagpupuyat, pag dumating ka na sa 35 weeks, minsan nga, mas maaga pa, is makakaranas ka na talaga na hindi ka na makakatulog ng maayos. Eh ngayon, kung puyat ka pa ng puyat ng mga nakaraang buwan, mamimiss mo talaga yung masarap na tulog. Pagdating na 35 weeks and above, hindi ka na talaga makakatulog ng maayos kasi nandiyan yung mga isipin, andyan na yung anxiety, andyan na yung mga discomforts, yung mga contraction, yung pananakit ng balakang, ng puson, yung mga pamumulikat, pulikat ng paa or cramps, at marami pang iba. Kaya habang maganda pa yung tulog mo sa gabi is sulitin mo. Matulog ng maaga at gumising ng maaga. Huwag matulog ng mahaba sa umaga para makatulog ka ng maayos sa gabi. Pang-lima, umiwas sa maaalat na pagkain. Alam ko naman, lalo na dun sa mga buntis na sa kanilang first trimester kasi maraming discomfort, nagsusuka, nagduduwal, saka yung pagkain nila, yung kanilang panlasa is hindi ganun kaganda. Madaming ayaw, madaming gusto, maraming ganyan. So, ang mas kinikrave talaga niyan ay mga maaalat. Pero, paalala, dapat ay umiwas pa rin sa masyadong maaalat. Huwag palagi maaalat ang kakainin kasi pwedeng mag-develop ng UTI, lalo na kung hindi ka para inom ng tubig. Tapos, nagpipigil ka pa ng ihi, tapos dadagdagan mo pa ng maaalat lagi ang kinakain mo, pwedeng magresulta ng UTI or urinary tract infection or infection sa ihi. At kapag hindi nagamot ng inyong UTI or urinary tract infection nyo habang kayo nagbubuntis, is pwede rin pong ma-acquire din ni baby. At kapag kayo may UTI at hindi nagamot, pwede ka pong manganak na maaga o premature labor or premature delivery. Ganun din, habang naman nanganganak ka at hindi pa rin siya at dumating ka man sa term at hindi pa rin nagamot yung inyong UTI is dobling sakit po ang mararanasan nyo. Kasi alam naman natin, ang mga symptoms ng merong UTI is sumasakit po ang puson at saka ang balakang. Ngayon, kapag ikay nanganganak na at nag-labor ka na, sumasakit din po ang inyong puson at yung balakang. So, doble-doble. Masakit na ang puson at balakang, may UTI ka pa, mas doble po yung sakit. Isa pa sa pwedeng magresulta ng pagkain mo na masyadong maalat is high blood pressure or pre-eclampsia. Pag mga ganyang kondisyon na po, is nare-refer na po natin sila sa doctor o sa mga OB-GYN kasi sila na po nag-handle ng mga ganyang mga conditions. Kasi may limitasyon lang po tayo bilang midwife. Pang-anim. So, pag-anim po is mag-ehersisyo o magkaroon kayo ng mga light exercises araw-araw. Yung simple pong paglalakad-lakad is considered na po yan as exercise para po sa mga buntis. Kahit di sa mga buntis, ganun din po sa mga hindi buntis. Pero bakit nga ba importante paglalakad? Sabi nga ng matatanda, di ba? Pero totoo naman po, mas maganda yung natatagtag ka bago ka manganganak. Pero huwag ka magtatagtag kapag hindi ka pa kabuanan, ha? Kasi baka manganak ka ng maaga. Doon lang po sa mga kabuanan na, or nandun na sa kanilang term, which is 37 weeks and above, mas maganda po na kayo po naglalakad every morning and every afternoon, kahit po 15 minutes sa umaga, 15 minutes din sa hapon. Importante po yung naglalakad-lakad kayo para makatulong po
sa pagbaba ng ulo ni baby at magkaroon para po may stretch din yung mga muscle. Ma-exercise yung mga muscle sa inyong pelvic area, pelvic floor para hindi po kayo mahirapang mga anak. Atin pong tatandaan mga ka-cervix o sa mga nagbubuntis ngayon, maging sa una at pang ilang pagbubuntis nila is kailangan po may disiplina tayo sa lahat ng bagay. May disiplina tayo sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating iniinom, kinakain, at ipinapasok sa ating pangangatawan. Kasi lahat po yan ay may epekto para sa iyong katawan, sa iyong sistema, at lalo higit kay baby. So, isipin po muna natin bago po natin kakainin ng isang bagay. Isipin muna po natin bago po natin iinumin, lalo na kung hindi masusustansyang pagkain. At umiwas din po tayo sa stress at sa mga pag-iisip ng hindi magaganda. Huwag po tayong maging advanced mag-isip, lalo ng mga negative thinking. Dapat po always positive. Think positive. Importante po ang regular check-up sa inyo pong mga midwife at sa inyo pong mga OB-GYN at sa inyong mga doktor para po na monitor po ang inyong kalagayan at inyong pagbubuntis simula sa first trimester hanggang sa third trimester hanggang sa kayo yung mga anak. So, ingat-ingat po tayo mga ka-cervix at sana po nakatulong ang ating video ito at sana at comment kayo dyan sa comment section kung kayo po ay may mga nais pang content o may mga topic pa po na gusto nating i-video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nakatulong ang aking video na ito sa mga first time mom at sa mga buntis na ating mga ka-cervix na nanonood. Salamat po. Bye-bye. Ito po ang inyong amazing kumadrana at your cervix. Bye!